Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. Ayan, maraming po salamat sa inyo pong panonood ng video natin ngayon dito sa Coach Jared Live, mga kababayan. Kamusta po kayo mga kababayan? Pasensya na po na tao dito, medyo nalilate tayo ng pag-upload recently. Marami na po tayong ginagawa, start na po ng school at syempre nag-advance reading tayo para bida-bida guys, para bida-bida. Oo. Pero mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. And meron din po tayong second channel, Coach Jared Highlights din. Nandun po iba nating mga edited videos at nandun din po makakaroon tayo ng ating mga future content na non-politics. So, ayan. Okay, so mga kababayan, ito pong topic natin today, mga tungkol po, well, ano ba natin umpisahan to? Ganito na lang. It all started with a speech. Oh. It all started with a speech. At dahil sa speech na ito, parang nagising ang diwa ng taong bayan. Nagising ang diwa ng taong bayan pagdating sa transparency and accountability. Yan, oo. Matunog na usapan ngayon yan. Transparency at accountability. Oo, grabe. Transparency, mga kababayan, simple-simple lang no sa mga hindi naiintindihan. Pero sa ang Tagalog po ng salitang transparency nakikita. Oo. Kitang-kita, walang harang, walang pumipigil, oo, walang nagtatakip. Yun po ang transparency. Accountability naman, mga kababayan, ay ang paano ba to? Medyo mas mahirap explain na accountability kasi wala siyang direktang Tagalog na translation, ano? Pero yung accountability, mga kababayan, ay ang paninigurado na ang tao na may pagkukulang ay siyang nabibigyan ng kanyang deserve. So kung may pagkukulang ka, yun ang ibibigay sa'yo kung ano yung dapat para sa'yo. Oo. So, example, si Sara Duterte, inaakusahan siya na nagnakaw ng 650 million pesos. Oo, mula sa kanyang confidential funds. At ngayon po, walang transparency. Wala akong transparency. Bakit? Kasi hindi natin nakikita yung mga dokumento. Pinipigilan ng impeachment. Oo. So, walang transparency. Pangalawa, wala ring accountability. Bakit? Kasi kahit na may aligasyon, kahit nandiyan ang ebidensya, hindi pa rin siya napaparusahan. So yun po ang, that's the best example I can think of. Pagdating sa transparency at accountability, di ba? Or that example, but that's the best application I can think of. Pagdating sa transparency and accountability. Pero pilit pa rin natin hinahabol yan, mga kababayan. Bakit? Dahil mga kababayan, sa katiwalian ng mga politiko, ang nahihirapan, tayong mga hampas lupa. Tayo hong hampas lupa ang nahihirapan dyan, mga kababayan. No joke, no joke. Tayo po ang nahihirapan. Dahil sa bawat sentimo po na ninanakaw nila mula sa mga proyekto na para sa atin, tayo po ang nawawalan. Ibig sabihin nun, isang na namang estudyante na deserving na magkaroon ng scholarship ang hindi mabibigyan. Isa na namang kalsada na lubak-lubak na ang hindi na naman maayos. Isang ang mga mahihirap na hindi makaangat sa buhay ang hindi mabibigyan ng konting tulong. Ganun ho, nasa atin ho ang tama, mga kababayan, nasa atin po ang epekto. At in this case, sa mga flood control na hindi naaayos, yung iba drawing, sa bawat flood control na hindi maganda ang gawa, at yung iba ay drawing lamang, tayo ang nagiging biktima ng sakuna. So, kaya nga mga babayan, it all started with the speech sa SONA. At ngayon po, this is now the drive of the Marcos administration. Oo. Mga kababayan, kung si Marcos Sr., si Apo Lakay, ay kilala sa golden age of infrastructure, si PBBM will go down in history as the president
whose legacy is the golden age of transparency and accountability. Mm-mm. Yan ang magiging ano. At the irony of everything is that si PBBM at yung kanyang pamilya, the Marcos family, ang inaakusahan na nagnakaw na bilyong-bilyong pera sa kaban ng bayan. See the irony? But again, mga kababayan, it all started with a speech. Ano po ba yung speech na yon? Ito po, mga kababayan, papakita ko po. Yung speech na yan, that started a revolution in how we will handle government contracts and projects. Ito na. Panoorin natin to, mga kababayan. Yun, olats. Yun, matindi. Guni-guni. Huli ka, boy! Sabog! Strong words, mga kababayan. Strong words. Actually, mga kababayan, yun yung pinaka-powerful na sinabi niya eh. Yung parte na yun. Mahiya naman kayo sa mga inutang na babayaran ng mga anak natin na ibinulsa lamang ng mga politiko. It reminds me of build, build, build. Naalala ko yung build, build, build ni Rodrigo Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi mga babayan, yung build, build, build ni Rodrigo Duterte, iniyabang nila na may natapos kami ng 11,000 something na flood control projects. Noong 2021 yan. 2021. 11,000 flood control projects. Natapos daw. Tapos, after nun, mababalitaan natin na si Pulong Duterte ay bumulsa ng 51 billion pesos dahil sa flood control projects. Guni-guni ang flood control ng Davao City. Dahil hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Davao City. So, mga kababayan, si Pulong nagkaroon ng 51 billion at the expense of the citizens in Davao City. Ulitin ko, Tagalogin natin para mas marami makaintindi. Si Pulong Duterte ay yumaman sa halagang 51 bilyong piso habang ang kanyang mga tao, ang mga citizens ng Davao City 1st District ay nalulunod sa baha. Nakakalungkot, but it is what it is. Yun na talaga yun. Yun na nga ang nangyari. Hindi ko ba, mga kababayan? Yun po yung sinasabi ni PBBM. Tayong hampas lupa ang nahihirapan sa bawat sentimo na ninanakaw nitong mga politiko nato. Kaya nga, mga kababayan, it all started with this speech. Na ngayon, lahat ng nasa gobyerno, Kamara de Representante, Senado, obsessed na obsessed ngayon sa transparency at accountability. Obsessed sila ngayon. Oo.
Ayun mga kababayan, alam naman natin deep inside, nagtitirahan lang naman tong mga to eh. Gusto lang nilang siraan ang bawat isa. Pero alam nyo mga kababayan, something good will come out of this. Oo. Ano yung magandang lalabasin sa mga to? May mga lalabas dito na proseso, mga batas, at kung ano-ano pang mga inisyatibo na pipigil finally or babawas man lang sa korupsyon sa bansa. Unahin na yung korupsyon sa DPWH. Mga kababayan, meron pong nag-viral uli na video si PBBM. Yung tungkol naman sa, ito yung sa podcast niya. Ano yung sinabi niya sa kanyang podcast? Allies involved in flood control corruption will be held accountable. Ayun na nga ba, mga kababayan? Sinabi ni Presidente yan kanina. When asked whether this accountability includes his allies, Marcos did not hesitate. Sorry na lang, hindi kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Panoorin natin yung buong podcast para maintindihan natin kung saan nga ba nanggagaling si Presidente. Ito yung kabuuan ng podcast. Yun lang. Wait. Walang sound. Ulitin natin. Kasi walang sound eh. Di ba? Kailangan ulitin kasi walang sound. Ano naman yan? Oo. My goodness. Pati yung sound effects ko, hindi pala pumapasok. Walang yan naman. Ay. May buta yung mic ko, tumutuloy-tuloy. Oo. Ito yung recording na parang live eh. Kasi halos wala rin akong edit na gagawin dito eh. Ay nako. Anyway, buti na lang merong audio yung ano natin, microphones. Ayan, meron na ulit sound effects. Kanina pa ako pasabog na sound effects, walang naririnig. Okay. Ulit mga kababayan from the top. So, game. Simulan ko na po, Mr. President, yes, with my first question on your recent SONA. Okay. Isa ho sa pinakapinalakpakan doon nung sabihin ninyong pananagutin ninyo, paimbestigahan ninyo yung mga palpak o di kaya non-existent na flood control projects. If I may mention some numbers, Mr. President, our news research came up with the number 980.2 billion. Wow. Na appropriate for flood control in the last 3 years. Yes. Okay. That sounds right. 900 billion, almost 1 trillion na appropriate sa flood control, guys. At hindi ho natin alam kung saan napunta yung 1 trillion na yan. Goodness. Can you tell us, sir, what exactly did you see? And what information did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold people accountable? It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo. At nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuse. Siya mismo nakahuli. Sabi ko, kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Tapos pupunta ka sa evacuation center. Makikita mo yung mga tao, dikit-dikit. Nagsisiksikan dun sa loob. Lalo na yung mga bata, natutulog sa simento, sa gym. Mainit. Mabilis magkasakit, magkahawaan. Di natin ginagawa dapat ito sa kababayan natin. Kasalanan na ito. And then you said, buti na lang, lumabas sa bibig mismo ni Presidente. Oo. Siya mismo nakakita eh. Nagtanong siya, nasaan ang flood control? Sabi ng kausap niya, taga DPWH yun, malamang. Hindi pa naumpisahan. Imagine mga kababayan, nilagakan mo ng budget, hindi naumpisahan. Drawing. Siya mismo nakahuli. Si Presidente mismo nakahuli. mahiya naman kayo. Palakpakan mo sila, standing ovation. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal nang ganito ang ginagawa. Identified. They will have to account for their actions and they will... Oh no!
Oh no, identified ni Presidente, mga kababayan. So, in-address niya para sa lahat. In-address niya para sa lahat ng miyembro ng Kamara, pati ng miyembro ng Senado, miyembro ng ating ehekutibo. Lahat na andun, oo, in-address niya sa lahat. Pero may listahan na si Presidente, mga kababayan. Kasi, hindi niya ko sasabihin na they know who they are. They know who they are. Kung wala siyang listahan. May listahan na si Presidente, mga kababayan. Identified na niya. Iimbestigahan na lang itong mga tao na to. Exciting times. Exciting times, mga kababayan. Ito na talaga. Ito na talaga. Oh, ang golden age of transparency and accountability. Oh, mga kababayan. Ito na. Ito na. Game. We have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to conduct an audit, to hold people accountable. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. I always say this, but I'm sure you've heard me say it before. Fix the problem, not the blame. You cannot fix the problem without knowing who to blame. Yes. So one thing follows another. So for us to fix the problem, we have to know what happened and where did it go wrong at sinong dapat managot. Meron dapat naman managot dahil sa dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado? Meron dapat managot sa paghihirap natin, mga kababayan. Meron talagang dapat managot sa paghihirap natin. Hindi ho pwede na, hindi, kaibigan. Dapat, ano na yan? Oo. Exempted na yan, kaibigan natin yan. Hindi ho pwede. Oo. Kailangan may managot sa paghihirap natin lahat. Kasi tayo yung binabahay. Simple. Kapag pinasok ko ng bahay yung mga bahay natin, pag umulan ng malakas, papatayin ng Meralco ang kuryente para makaiwas sa sunog. Tayo yung nakakabali. Habang itong mga politiko na to, andoon sa mga mansyon nila. The generator pa. Tapos, para iboto sila ng constituency nila, bibisita lang sila doon sa tawag dito, sa evacuation center. Bibisita pa, papakita, picture taking, etc. Kunyari, mabait. Tapos, tuloy ang ligaya. Huli na kayo ni Presidente, mga tiwaling officials. Oo, huling-huli kayo. Huling-huli nyo ang gigil ni Presidente. Ano ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa. Yan, pagkaalyado daw. Okay. Naging focus po ninyo dito sa pagpapanagot, yung pag-mention nyo sa SONA, yung flood control projects. Pero, in your own words, sir, sabi nyo, alam ng buong madla na may mga kumikickback sa mga government projects. The World Bank puts it at 20%. Yung 20% daw ng annual budget ng Pilipinas na pupunta sa corruption. Yeah. How far are you going to take this, sir? Will this also extend to other projects na hindi mga flood control na posibleng kumikickback din ng mga opisyal ng gobyerno? It has to be evenly applied. Hindi naman maaari. Dito lang tayo nag-audit. Dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, kasi sorry na lang, kagaya na sabi ko, sorry na lang. May calls ho to have a third party conduct this audit, Third-party audit review of all these projects. Well, wag daw po ang DPWH. What's your take on this? Hindi talaga DPWH. Hiningi lang natin, hindi nang hiningi, kinuha na natin yung listahan. Kaya yung mahalaga doon sa aming pinag-usapan na isa sa publiko natin. So malalaman ng tao, yung tiga doon, barangay 1, 2, 3, sasabihin, tiga namin yun, wala naman kami nakitang ganito Di isumbong nila. So that applies to anything, to all of the projects that will happen. I'm sure marami magsusumbong diyan. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number 2,
Lahat ito, Okay, blacklist. kakasuhan natin. Yun ang importante dyan. Saan napunta yung pondo? So, identified na sila, mga kababayan. Sinabi niya, may listahan na sila, di ba? May listahan na daw. So, identified na. Tapos, dalawang klase ng penalty or two-step penalty siya. Step 1, blacklisted ka sa mga government projects. Number 1. Step 2, kaso. Malamang sa malamang. Ano yung kakaso dyan? Economic sabotage? We don't know. Pero abangan natin kung mga susunod na kabanata o ano yung kakaso nila dyan. Ito, saan napunta sa ganyan? Pag hindi sila makapag-explain na mabuti, we will have to take it to the next step. Kaugnay po nung utos nyo yan na i-audit itong mga projects na ito, sinabi nyo rin that you will return a general appropriations bill that is not in line with your NEP. Yeah. Never mind if you have to resort to a reenacted budget. Sure. Two things, sir. One, this early, Senate President Cheese is saying na hindi pwedeng hindi galawin ng Senado ang budget o ng legislature ang budget. We have the power of the purse. Yes. Ano hong masasabi nyo rin? He's right. Let's remember ko ano yung sinabi ko dun sa suno. Kung hindi alinsunod doon sa plano. Trabaho naman talaga ng Congress yung gagawin nila yung budget. Ngunit trabaho naman namin na magbigay ng plano. Correct. At humingi ng pondo sa Kongreso para lahat ng ating mga gustong gawin ay ating magagawa. At Correct. Huling-huli ni Presidente yun, hindi nawawaldas, nananakaw ang pera ng tao. Yun lang naman ang habol namin. But that's the process. The process is the executive, the offices under the executive department make a budget request. It is then transmitted in the NEP to the Congress. Tapos susuriin na ngayon yan. Meron sasabihin, yung mga changes na gano'n. Ang tinutukoy niyo po yung mga lantarang insertion na tatanggalin dito, lilipat sa ganyan. Yung pinakamalaking naging problema, yung foreign assisted projects, tinanggal halos lahat ng funding. So, kailangan natin ibalik yun dahil importante yung mga foreign assisted projects. At saka sinisira pati yan ang reputation natin. Yes. And the worst part of this all, yung napupunta, kuminsan yung mga project na hindi maganda, napupunta sa unappropriated. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para mangurapot para sa wala. Mga ito. Correct. Sobra na yun. It's criminal na, mga kababayan, yung ganun. Kasi yung unprogrammed funds, mga kababayan, ibig sabihin nun, yun ay mga line items sa GAA na iaalat mo lang doon dahil for future use, kumbaga. So, ilalagay mo lang doon, pwedeng mapondohan, pwedeng hindi. Pero kung pipilitin mong pondohan, uutang ka. Oo. Pag umutang ka, tapos kakasama na ni PBBM, yung mga proyekto, mga pucho-pucho, mga pucho-pucho, parang yung ginawa ni Chis Escudero. Oo. Yung isang mahabang kalsada, chinap-chap ng 3. Oo, ganon. Package A, Package B, Package C, tapos lahat yun, tiga 100 millions. Oh my goodness. Nakakawagad. Oo, ganun eh. Ganun yung huling-huli ni Chis Escudero to sinasabi ni Presidente, huling-huli niya. Ganun-ganun eh. Oo. Kaya, tinanong niyo yung sagot ni Presidente doon. Tama naman si Chis Escudero eh. Tama naman siya eh. Kasi sa kanila yung power of the purse. Tama naman. Wala problema doon. Pero, kung hindi alinsunod yan sa plano namin, trabaho namin magbigay ng budget eh. Trabaho namin humingi ng pera. May plano kami. Kung hindi match yung plano nyo, yung plano namin, sa ibibigay nyong budget, may problema tayo. Kung magdadagdag kayo sa mga proyekto na walang kwenta, hindi, veto. Ginawa na ni Presidente yan. Nag-veto siya almost 1 trillion yata if I'm not mistaken. Mga around 600, 700 billion pesos. Almost 1 trillion pesos. Ang kanyang veto. Ditong 2025 budget. Di ba? Nagawa na niya yan. At ngayon, mga kababayan, he's willing to do one step further. Reenacted budget. Reenacted budget. Kung ano yung 2025, hindi yun ulit. Veto lang ako ulit.
Tapos yung mga tapos ng proyekto, mga hindi na dapat pondohan, wala na. O di zero, wala. Walang gagalaw na pera. Oo. Huling-huli nyo gigil ni Presidente. Ito na yun. Secondly, I said there are 2 points related to this question, sir. Are you prepared to reenact a budget? Oh, yes. Hindi na ho siya responsive sa mga plano ng administrasyon ninyo. Well, yes, I'm willing to reenact the budget if that's what we have to do. Since I made it already, I made New Year's Day the hard deadline. I'm sure we will find a way. Huling-huli ni Presidente yung mga mga kongresistang na walang kwenta. Pag sinabi kong kongresista, mga babayan, I mean Congress, both houses, Senate and lower house, so Kamara de Representantes. Oo. 'Di ba? So, ngayon mga kababayan, dahil nga doon sa speech ni PBBM at dito sa flood control na talagang damang-dama natin yung galit at damang-dama natin yung hirap, talagang ngayon merong parang obsession sa transparency and accountability dito sa ating gobyerno, which is a good thing as well dahil ngayon magsusulputan na lahat. Oo, magsusulputan na lahat. And pinramis ni Presidente, siya mismo mag-i-expose. Abangan natin yun, mga kababayan. Exciting yan. Pero sumaampol na si Presidente, merong isa, tinanggal sa DPWH dahil richest daw siya. Wealthiest USEC. Hindi, di ba? Kumita siya. Nagsample na ng isa. Malamang i-reveal din yan soon. Also, eto pa, mga kababayan. Nag-umpisa na sila ng hearing sa Kamara de Representante doon sa flood control projects. Nag-review na sila sa Kamara de Representante. Wait, nasa na yun sa Senado? Nasa na yun sa Senado? Wala pa. Nag-iintayan ba Baka nagpapakiusapan pa sila kay Marcoleta. Pero sa House, nag-hearing na sila. House reviews DPWH flood control projects. In response to PBBM SONA. See? Lakas, men. Eto pa. Epekto rin to ng tawag dito ng tawag ng Pangulo sa transparency and accountability. Si Speaker Martin Romualdez opens BICAM and launches infrastructure review. Magbukas na uli ang BICAM. Bubuksan na ang BICAM para sa civil service or sa civic service groups, para sa mga press. Wala nang secret. Malalaman nating lahat kung sino ang nag-i-insert. Kitang-kita na ngayon ng taong bayan kung paano mag-i-insert ang mga senador. Oo. Na maski si Amy Lacson nilaglag sila. Oo. Tapos nakakatawa tong response ni Chis Escudero. Sa kanya, hindi, wag na tayo mag-open BICAM. Oo. Bawal na lang mga government contractors. Baliw ka ba, Chis? Ha? Baliw ka ba? Kasi yung bill na gusto niyang ipatupad ay ipagbawal ang mga kamag-anak ng mga politiko sa mga government contracts. Oo. Alam niyo mga kababayan, sige, sabihin na natin, pumasa to, pinagbawal lahat ng pamilya. Walang problema sa akin yun. Sa akin, goods yun . Okay sa akin yun. Pero limitado ba ang koneksyon ng isang congressman sa kanyang pamilya? Baliw ka ba? Paano yung mga kaibigan? Paano yung mga dami? Ito na yun. Umpisahan natin sa pagsusulat ng budget. Chis Escudero. Ang isulat mong batas ay ang pag-i-institutionalize ng transparency sa budget process. Ang isulat nyong batas, yung gawing mandatory ang pagre-release ng SALN every year. O dapat kasama na yan sa COA report. Oo, yung SALN ng lahat ng politiko.
Hindi yung hindi yung nasa discretion pa yan ng ombudsman. No. Public service is public trust. So dapat alam namin kung paano yumayaman yung mga politiko. Yun ang unahin nyo, transparency and accountability. Hindi yung pagbabawal lamang. Maganda to, okay sana to, kaso kulang. Halatang panakip butas, Chis Escudero. Paano ba naman? Ikaw ba naman nagsingit ng 142 billion para sa mga kasama mo? Plastic ka na ito ni Cheese. Ewan ko sa'yo. Laka. Kaya nga mga babayan, this is the perfect time for and by the way, nakuha ko yung idea doon sa Golden Age in Transparency. Kay Win Gatchalian. Ayan, a golden age of transparency daw yung 2026 budget process. Well, alam nyo mga kabayan, hindi naman ito mangyayari kung hindi inumpisahan ni PBBM sa SONA. Buti na lang inumpisahan niya sa SONA. Oo. Kasi ngayon mga kababayan, masasabi na talaga natin na ngayong panahon, ni President Bongbong Marcos, kung yung panahon ng ama ay golden age of infrastructure, yung panahon ng tatay, Ferdinand Marcos Sr., Ferdinand Marcos Jr., golden age in transparency and accountability sa Pilipinas. Let's take advantage of this moment mga kababayan. Let's make every hearing count. Let's make every law count. Lahat po ng batas na lalabas dito habang nagbabarilan silang lahat. Habang sila yung nagbabatuhan ng mga aligasyon, lahat yan may mga lalabas na batas dyan. Sana lahat yun ay mapirmahan. And I'm sure si PBBM, pag umabot yun sa lamesa niya, at yan ay tungkol sa transparency and accountability, I'm sure pipirmahan niya yan. So mga kababayan, hanggang dito lang po tayo sa ating video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you po in our next Coach Jarrett Live. God bless everyone and see you in our next video. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?